Magandang araw mga bata. Ako si Ginang Valderrama, ang inyong guro sa asignaturang MAPE. Bago natin simulan ang ating aralin, tayo muna ay manalangin. Sandaling tumahimik para sa ating pagdarasal. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo sa amin. Sa pagkakataong ito, gabayan ninyo ang mga bata sa ikalimang baitang sa kanilang pag-aaral. Naway, iligtas niyo sila sa anumang kapahamakan. Bigyan ng masigla at malusog na pangangatawan at kaisipan. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Kumusta na kayo mga bata? Kayo ba ay may malusog at masiglang pangangatawan ngayon? Mabuti naman kung ganoon. Bago tayo magsimula sa ating aralin, tayo ay mag-exercise muna. Sabayan lamang ang nasa video. Ready na ba kayo? Kung ganon, tayo na mag-exercise at sumayaw. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear, cause I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Oh, yeah, gummy, 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 gummy bear. Gummy, 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 gummy bear. Biting, bite, dolly, party, biting, bite, dolly, party, biting, bite, dolly, party, party pop. Pointing, but dolly party, pointing, but dolly party, pointing, but dolly party, party pop. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear, cause I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Oh, yeah. Ba-ba-ba-doo-ba-doo-yum-yum. 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 3 times you can bite me. Ba-ba-ba-doo-ba-doo-yum-yum. 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 3 times you can bite me. Gummy, 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 gummy bear. Gummy, 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 gummy bear. And then you go on, do me my tea, get right, get out that line. Get in, tell my tea, I get party pop. And then you go on, gumi, gumi, singing kula, mamba, chura. My baby, get on my knee, dance all party pop. Oh, I'm a gummy bear, yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear, cause I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Oh, yeah. Oh, 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 oh. Ba-doo-dee, party-dee-dee. Ba-dee-doo-dee-dum, gummy bear. Oh, 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 oh. Be-doo-be-dum-dum. Be-doo-be, gummy bear, party pop. Ba-ba-ba-doo-ba-doo-yum-yum. 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 3 times you can bite me. Ba-ba-ba-doo-ba-doo-yum-yum. 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 3 times you can bite me. Gummy, 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 gummy bear. Gummy, 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 gummy bear. Mga bata, nag-enjoy ba kayo sa ating exercise? Mabuti naman kung ganun. Anong naramdaman mo pagkatapos mong mag-exercise? Nakaramdam ka ng pagod? Ano pa? Hiningal ka? Bakit sa palagay nyo naramdaman nyo ang mga bagay na ito? Dahil hindi kayo nag-e-exercise araw-araw. Kayong mga bata ay kailangan din dapat mag-exercise. Mga 5 hanggang 10 minuto ang dapat lugulin ninyo sa exercise at ito ay dapat ninyong gawin araw-araw. Ito ay malaking tulong sa ating kalusugan.
Makakadagdag ito sa ating immune system upang mapalakas natin ito. Naintindihan ba mga bata? Magaling. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, nais kong ipaalala sa inyo ang mga sumusunod. Ihanda ang inyong modules na gagamitin. Ballpen o lapis na pansulat. Papel o notebook na pagsusulatan. At ang higit sa lahat ay ang aktibong pakikilahok sa talakayan o gawain sa klase. Naiintindihan ba mga bata? Very good. Ang aralin natin ngayon ay tungkol sa iba't ibang gawaing pisikal na nakabubuti sa ating kalusugan. Ito ay ayon sa Physical Activity Pyramid Guide para sa mga batang Pilipino. Para sa pagpapatuloy ng ating talakayan, subukin ninyong sagutin ang mga gawaing ito. Kunin ang inyong ballpen at papel. Handa na ba ang inyong mga kagamitan? Okay. Basahin natin ang panuto. Pag-aralan ang mga sumusunod na gawain. Ilagay sa tamang hanay ang mga nabanggit na gawain na nasa kahon. Ito ang 4 na hanay na kung saan dito nyo isusulat ang mga sagot. Ang unang hanay, ito yung mga simpleng gawain sa araw-araw. Ikalawang hanay, gawain na nakapagpapataas ng tibok ng puso. Ito yung mga gawain na ginagawa natin 3 hanggang 5 beses sa isang linggo. Ang ikatlong hanay naman, gawain na nakapagpapataas ng tibok ng puso. Pagkondisyon sa inyong kalamnan. O ito yung mga gawain na ginagawa natin 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. At ang ika-4 na hanay naman, ito yung isang gawain sa isang linggo na kung saan ang isa ay namamalagi lang sa isang lugar at di nangangailangan ng matinding paggalaw. Uulitin ko mga bata, isulat ang mga gawaing ipakikita ko sa inyo sa tamang hanay. Naintindihan ba? Very good. Handa na ba kayo? Okay. Bilang 1, panonood ng TV. 2, paglalaro ng basketball. 3, pagpu-push up ng katawan. 4, paghuhugas ng pinggan. At ang 5 naman ay ang paglangoy. Isulat sa tamang hanay kung ilang beses ginagawa ang mga gawaing ito. Ang sagot ba ninyo ay katulad din ng sa bawat hanay? Huwag kayong mag-alala kung mababa man ang inyong nakuhang marka. Sa pagpapatuloy ng ating talakayan, malalaman pa natin kung ano-ano ang mga gawaing napapaloob sa Physical Activity Pyramid Guide. Mga bata, ano ang kilos locomotor at kilos di locomotor?
Tama. Ang kilos lokomotor ay mga kilos na kung saan tayo ay umaalis sa ating lugar. Ano naman ang kilos ni lokomotor? Very good. Ang kilos ni lokomotor naman ay mga kilos na kung saan ginagawa natin ito sa ating sariling lugar. Hindi tayo umaalis ng pwesto. Naintindihan ba? Okay. Sagutan natin ngayon ang gawain ito. Tukuyin kung ang gawain ay lokomotor o di lokomotor. Kumuha ng isang papel at sagutan. Bilang 1, tumatalon sa lugar. 2, tumatalon papunta sa kinalalagyan ng mga bola. 3, sumasayaw ng paikot-ikot. 4, lumalakad papunta sa bandang likuran. 5, nanonood ng TV. Tapos na ba kayo mga bata? Ngayon, ating iwasto ang inyong mga sagot. Ano ang sagot ninyo sa bilang 1? Tama. Di lokomotor. 2, very good. Lokomotor. 3, magaling. Di lokomotor. 4, very good. Lokomotor. 5, nanonood ng TV. Very good. Di lokomotor. Sino sa inyo ang nakakuha ng 5? Magaling na magaling. Nakakuha kayo ng score na 5. Ibig sabihin, natatandaan nyo pa kung ano ang napag-aralan ninyo noong isang taon. Ang gawaing pisikal ay anumang pagkilos ng katawan na nangangailangan ng mas maraming enerhiya kaysa sa pahinga. Ang paglalakad, pagtakbo, at pagsayaw ay ilan lamang sa halimbawa nito. Sa bahaging ito ay lubos ninyong mauunawaan ang gawaing pisikal na naaayon sa Physical Activity Pyramid. Ang Physical Activity Pyramid Guide para sa batang Pilipino ay makakatulong na maging mas aktibo ang batang katulad mo. Ito ay hango mula sa Pyramid Guide. Ito ay binubuo ng mga gawaing pisikal o physical activity na hinati sa 4 na antas o levels, kung saan ang bawat antas ay tumutukoy sa rekomendadong dalas ng paggawa. Ito ay tinatawag din nating frequency ng iba't ibang mga gawaing physical or physical activity. Samantala, ang dalas ng paggawa o frequency naman ay tumutukoy sa dami ng bilang ng paggawa ng isang gawain. May mga gawaing physical na mas madalas na ginagawa at mayroon ding mas madalang kung gawin. Ang dalas ng paggawa ay makatutulong ng malaki sa pagpapaunlad ng kalusugan, lalo na kung ang gawaing pisikal ay sumusubok sa kakayahan
ng iyong katawan tulad ng pagpapabilis ng tibok ng iyong puso at paghinga. Halimbawa, ang paglalakad ay mas madalas dapat gawin kaysa sa pag-upo lamang buong araw. Dahil ang paglalakad ay mas nakatutulong sa iyong kalusugan kaysa sa pag-upo lamang. Ang Physical Activity Pyramid Guide para sa Batang Pilipino ay nahati sa 4 na antas. Ang mga gawain sa Physical Pyramid Guide ay inirekomendang gawin batay sa ilustrasyon nito. Habang tumataas ang gawain sa pyramid, inirekomenda na mas madalang itong gawin. Narito ang larawan ng Physical Activity Pyramid Guide para sa Batang Pilipino. Ito ay nahahati sa 4 na antas. Kung inyong mapapansin, ang bawat antas ay may iba't ibang gawain. Ang nasa pinakababang bahagi nito ay ang mga gawaing ginagawa araw-araw. Pangalawa mula sa baba, ito ay mga gawaing ginagawa 3 hanggang 5 beses sa loob ng isang linggo. Pangatlo mula sa baba, ito ay ginagawa ng 2 o 3 beses sa isang linggo. At ang pinakatuktok naman ay mga gawaing ginagawa lamang ng 1 beses sa isang linggo. Mga bata, kunin ninyo ang inyong modules. Buksan sa pahina 4 upang malaman natin ang mga gawaing napapaloob sa bawat antas ng Physical Activity Pyramid Guide. Ang pinakababang antas ay maaaring gawin ng araw-araw dahil ang mga ito ay simple lamang. Ang mga simpleng gawaing ito ay makatutulong sa iyong kalusugan dahil ang iyong katawan ay kumikilos. Ang pangalawang antas mula sa baba ay mga gawaing 3 hanggang 5 beses na rekomendadong gawin. Ito ay binubuo ng mga gawaing lubos na makakapagpataas ng tibok ng puso tulad ng pagbibisikleta, pagtakbo, paglalaro ng basketball, volleyball, at iba pa. Sa paggawa ng mga gawain sa antas na ito, mas nalilinang ang iyong kalusugan dahil patuloy sa pagkilos ang iyong katawan. Ang ikatlong antas mula sa baba naman ay mga gawaing 2 hanggang 3 beses na rekomendadong gawin. Ito ay binubuo ng mga gawaing maaaring magpainam ng kondisyon ng iyong katawan, gaya ng pagtumbling, push-up, pull-up, pagsasayaw at iba pa. Ang mga gawain sa antas na ito ay makakapagpabilis din ng tibok ng iyong puso, ngunit nagbibigay din ng focus sa pagkondisyon ng iyong mga kalamnan o muscle conditioning. Ang mga gawaing nasa tuktok naman ay mga gawaing 1 beses lamang na rekomendadong gawin. Ito ay dahil ang mga ito ay itinuturing na secondary activities o iyong mga gawain kung saan namamalagi lamang sa lugar ang isang bata at hindi nangangailangan ng matindi niyang paggalaw. Ito ay binubuo ng panonood ng TV, paglalaro sa computer, pag-upo ng matagal at iba pa. Hindi nakabubuti para sa iyong kalusugan ang madalas na paggawa ng mga gawaing nasa tuktok ng pyramid dahil kulang sa subok ang kakayahan ng iyong katawan. Suriin ang mga larawan at isulat sa iyong kwaderno kung ang gawain ay nasa pinakamababang antas, pangalawang antas, ikatlong antas at pinakatuktok na antas. Bilang 1,
Bilang 2. Bilang 3. Bilang 4. Tapos na ba kayo mga bata? Ngayon naman ay ating iwasto ang inyong mga kasagutan. Ano ang sagot ninyo sa unang bilang? Tama, ito ay nasa pangalawang antas. Ikalawang bilang, ano naman ang inyong sagot? Magaling, ito ay nasa pangalawang antas pa rin. Ikatlong bilang, very good. Ito ay nasa pinakatuktok na antas. Ikaapat na bilang, ito ay nasa pinakamababang antas. Magaling na magaling mga bata. Kayo ay nakakuha ng 4 na score. Ibig sabihin, alam ninyo kung ano ang mga gawain sa iba't ibang antas ng Physical Activity Pyramid Guide. Lagi nating isaisip na ang Physical Activity Pyramid Guide para sa batang Pilipino ay nakatutulong upang maging mas aktibo ang mga bata. Mahalagang isaalang-alang kung ano ang gagawin at gaano kadalas itong gawin para maging mas maganda ang kalusugan. Tandaan mga bata na dapat ninyong pahalagahan ang inyong kalusugan kahit sa murang edad pa lamang. Kaya nararapat na suriin mong mabuti ang iyong pang-araw-araw na gawain at itulad ang iyong physical activities sa rekomendasyon ng Physical Activity Pyramid Guide para sa batang Pilipino. Makabubuti kung gagawin ninyo itong gabay sa mga pang-araw-araw ninyong pagkilos at gawain. Tukuyin ang antas ng mga sumusunod na gawain. Isulat sa patlang kung una, pangalawa, pangatlo, o ika-4 na antas sa Physical Activity Pyramid. Kunin ang inyong kwaderno at isulat ang mga tamang sagot. Bibigyan ko lamang kayo ng 1 minuto para sagutin ang mga katanungan. Handa na ba kayo? Umpisahan na. Tapos na ang 1 minuto. Ating iwasto ang inyong mga kasagutan. Bilang 1. Ano ang sagot ninyo sa bilang 1? Tama, ika-4 na antas. Ikalawa, very good. Unang antas. Ikatlo, magaling. Pangatlong antas.
Ika-4. Tama. Pangalawang antas. 5. Very good. Unang antas. Kung kayo ay nakakuha ng 5 tamang sagot, ibig sabihin, naintindihan ninyo ang ating aralin ngayon. Para sa inyong takdang aralin, sagutan ang gawain sa pahina 7 ng inyong module. Kopyahin ito sa inyong kwaderno. Tapos na ang aralin natin ngayong araw na ito. Paalam mga bata.